para hindi mainis yung mga ibang driver sa'yo. Dito kasi sa Japan, hindi uso yung singitan or yung lipat-lipat ng lane o yung mga nagmamadali lagi. Maganda naman kasi yung road design nila dito. Malalayo naman yung agwat nila sa isa't isa, kaya hindi mo kailangan maghapit. Gets mo? Sa atin, traffic, di ba? Usually makikita mo singit na singit yan. Magkaroon lang ng maliit na gap dyan, sisingitan ka na, di ba? Magstay ka lang sa lane mo kung saan mo gusto tumakbo. Kung kabisado mo na yung kalsada, alam mong sa dulo ay kakanan ka, doon ka na sa right lane para ready ka ng kumanan. Kung alam mo naman kakaliwa ka, dito ka na sa left lane para makakaliwa ka. Pero kung hindi ka familiar, usually dito ka lang sa gitna or dito ka sa left lane para hindi ka sagabal sa mga nagmamadali. Dahil ang right lane, although hindi siya officially known as overtaking lane, pagdating dito sa mga general public road sa mga baba, hindi expressway, mabibilis pa rin yung mga takbo ng sasakyan na nasa kanan kumpara sa kaliwa. Hindi yan general pero yun lang yung suggestion ko at yan din yung mapapansin mo dito sa Japan na sa kanan usually ang overtaking lane. Isa pa, plan ahead ka na. Check mo na yung Google Maps mo o kung ano mang maps yan. Check mo na kung ano yung mga lanes na kailangan mong takbuhin, di ba? Plan ahead. Kailangan planado ang iyong gala. Kasi minsan dito sa Japan, may mga kalsada na kaliwa kanan pwede kang dumiretso. Sa kaliwa pwedeng kumaliwa, sa kanan pwedeng kumanan or dumiretso, di ba? Merong iba ganito. Dire-diretso. Biglang maghihiwalay yan. Yung sa kanan, kanan lang. Yung sa kaliwa, diretso lang. Or minsan baliktad. Dito sa kaliwang lane, kaliwa lang. Sa kanang lane, pwede kang dumiretso or kumanan. So, minsan may mga ganong kalsada. So, malayo pa lang. Kailangan, tignan mo na yung mga road marking sa baba. Meron din sa mga nakasulat dyan sa taas usually. Check mo na yung Google Maps mo. I-plan ahead mo na nga, ganyan. Check mo na kung ano yung mga lanes na kailangan mong takbuhin. Since yun yung isa rin sa mga kadalasang cause ng aksidente dito sa Japan. So, sabihin natin nagkamali ka ng lane. Huwag mo na ipilit. Idiretso mo na lang yan. Hanap ka na lang ng U-turn slot ulit. Kaysa naman, bigla kang lumiko dyan, makabangga ka, mas malaking aberya yon sa nabangga mo syempre at sa'yo.